Kabanata 66. Hindi ko kailangang magbayad. Sa sandaling iyon, masasabing kabaliwan, ang labanan ni Tyr at Claire. Natigilan sina Winifred at Benjamin habang nanunood. Mukhang tuwang-tuwa ang mga katulong ng tindahan habang patuloy nilang binabalot ang mga bagay para kina Tyr at Claire. Mahusay silang kumilos sa takot na mahuli. Habang nag-iimpake sila, pinunit nila ang tag ng presyo at iniskan ang presyo sa computer. Walang pakialam ang mga katulong na ito sa tindahan kung ginagawa ito ng mga customer ng may kaba. Kapag napunit na ang mga tag ng presyo at nascan ang presyo sa computer, itinuring na kumpleto ang deal na ito. Ito ang tuntunin ng tindahan ng alahas ng pamilya Collins. Kung may nagsisi sa kanilang pagbili at gustong ibalik ang item, depende iyon sa kanilang katayuan. Kailangan lang nilang tingnan kung kaya nilang saktan ang pamilya Collins. Hindi nagtagal, binili ni Tyr at Claire ang karamihan ng mga paninda sa tindahan. Ang larong ito ng pusa at daga ay nagpapatuloy pa rin at ngayon ay umabot na sa kasukdulan nito. Lumingon si Tyr at tinuro ang isa pang cabinet. Gusto ko lahat ng nasa itaas na hilera. Kinagat ni Claire ang kanyang mga ngipin bago tumuro din sa parehong direksyon. Akin ang 2 row sa ibaba. Sabay-sabay naming babalutin ang mga ito para sa iyo. Ang mga katulong ng tindahan ay galit na galit sa tuwa. Sa lahat ng mga item na ito na nabili ngayon, ang kanilang komisyon ay sapat na upang pakainin sila sa loob ng 1 taon o 2. Gustong pigilan ni Winifred si Tyr, pero pinatahimik siya ni Tyr sa isang tingin. Hindi na nakatiis si Benjamin at mabilis na hinaila ang braso ni Claire habang kinakabahang sinabi, "Tama na. Stop it." Sa wakas ay huminto si Claire at naglakad papunta sa cashier counter. "Bill, please. Ano ang kabuuan?" Noon, naiprint na ng store assistant ang mahaba at mahabang bill at nakangiting sinabi, "Miss, na kumpleto na namin ang kalkulasyon. 78 item ang kabuuan, at iyon ay magiging 2.18 milyon. Magkano? Sa isang iglap ng inig si Benjamin. 2.18 milyon. Ito, hingal na hingal si Benjamin habang nauutol ang ekspresyon ni Claire. Lumapit si Tyr at sinabing may matingkad ng ngiti, higit sa 2 milyon lang. Hindi mo ba mababayaran itong kaunting pera? Sinong nagsabing hindi tayo magbabayad? Nilingon kaagad ni Claire si Benjamin at sinabing, "I swipe mo ang card." "Claire, is, hindi ba medyo sobra na? This is 2 years worth of our income. Gawin mo lang ang sinasabi ko." Ding! Pagkatapos ipasok ang PIN, ang post system ay naglabas ng malutong at melodic na tunog. Ito ay napakaganda. Matapos ayusin ang bayarin, masungit na iwinagayway ni Claire ang credit card sa kanyang kamay kay Tyr at Winifred. "Sino ka para makipagkompetensya sa akin tungkol sa pera? Ulubi, ito ang tindahan ng alahas ng pamilya Collins. Kung hindi ka makabayad ngayon, mababali ang mga paa mo. Ahaha, panoorin ko lang kung paano kayo gumapang palabas dito." Pagkasabi niyon, nilingon ni Claire ang store assistant at nagtanong, "Nakalkulo mo na ba ang bill nila? Magkano ang kabuuan?" Ang kabuuan ay 1.73 milyon. Ahaha, 1.73 milyon. Nakakatakot ang tawa ni Claire, "Let me tell you, wala silang pera. Ang isa ay pulubi, at ang isa naman ay mahirap. Hindi sila makabili ng scooter na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Paano pwede ka ba nilang bayaran ng 1 milyong dolyar? Tawagin mo ang security guard ng tindahan mo para mabali ang mga paa nila." Hahaha, ang kapangahasan nitong kawawang hanggal na makipagkompetensya sa akin. Gayunpaman, ang susunod na pahayag ng store assistant ay nakakasira ng lupa. Walang babayaran sina Mr. Summers at Miss Zia. Napatulala si Claire. "Nagbibiro ka ba sa amin?" Dumilim din ang mukha ni Benjamin. Ito ay mapangahas. Agad namang nagpaliwanag ang staff, ang 2 ito ay matalik na kaibigan ng ating young Master Collins. Ang ating young master ay nagbilin lamang sa atin kanina na sila ay mahalagang bisita ng ating tindahan ng alahas. Kaya naman, ano man ang kanilang gagastusin dito ay sasagutin ng ating young master. Natigilan si Claire at Benjamin. Pati si Winifred mukhang nabigla. Si William Collins ba ang ibig sabihin ng young master ng pamilya Collins? Paano niya nalaman na bumisita sila sa kanyang tindahan? Wala rin siyang pakikitungo sa kanila, kaya bakit siya magiging bukas palad? Gayunpaman, tumawa si Tyr. Ang brat na iyon, si William, ay malamang na narinig ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan mula kay Jade. Tila simula nang pumasok si Tyr sa Riverville City, sinimulang subaybayan ng brat na ito ang kanyang kinaroroonan.
Bagay na bagay ang brat na ito. Sa sandaling iyon, sa labas ng pinto, nagmamadaling pumasok ang isang pandak at tan na lalaki na nagngangalang William Collins. Brother Tier, sister-in-law, having you guys shopping at my store is such an honor to our Collins family. Just take whatever you fancy, no need to rest yourselves. Mabilis na sinabi ng staff ng tindahan, si Mr. Tier ay pumili ng mga kalakal na nagkakahalaga ng kabuuang 1.73 milyon. 1.73 milyon. Nagulat din si William. Hindi niya akalain na magiging ganito kalikot si Tier. Gayunpaman, may ngiti pa rin sa mukha niya. Regalo eto. Kuya Tier, sister-in-law, tumingin ka pa sa paligid kung may iba ka pang magustuhan. Maaari kang pumili ng higit pa. Nagalit sina Claire at Benjamin. Parang bigla nilang napagtanto na baka ito ay isang bitag na itinakda ni Tier at William para sa kanila. Hindi na namin gusto ang mga ito. Gusto naming ibalik. Nang makabalik sa katinoan, pinagsisihan ni Claire ang kanyang ginawa. 2 milyon. Iyon ay 2 taon na halaga ng kita ng kanyang asawa at ang kumpanya ng kanyang asawa ay itinatag mga 3 taon na ang nakakaraan. Ang halagang ito ang pinahahalagahan ng kanilang pamilya. Ito ay, medyo nalilito si William. Pamulong ang isang staff sa tenga ni William at ikinwento sa kanya ang buong kwento sa pananahimik na boses. Matapos marinig ang tungkol dito, agad na nag-alab sa galit si William. Madilim ang mukha niya habang nakatitig kay Claire at Benjamin. Akala mo ba biro ang pamumuno ng pamilya Collins? Nakakatuwa ba sa iyo ang pamilya Collins? Halos maluha-luha sina Claire at Benjamin sa takot. Natatakot nilang sinabi, Young Master Collins, isang pagkakamali. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Kami ng pulubi na iyon, hindi, nagsasaya lang kami ni Kuya Tier. Pagkatapos noon, lumingon si Claire kay Winifred na may malungkot na ekspresyon, umaasang matutulungan siya ng huli na makapagsalita. Gayunpaman, agad na tumalikod si Winifred. Emosyonal na nalugmok si Claire. Young Master Collins, bigyan mo kami ng pagkakataon. Pwede mo ba kaming ibalik? Itong 2 milyon na lang ang mayroon kami. Lumabas ka at magtanong sa paligid ng Riverville City. Tingnan mo kung makakahanap ka ng taong maglalakas loob na paglaruan ng aming tindahan ng alahas. Ang tagay tinanggal at ang mga bagay ay sinisingil. Walang anumang problema sa aming produkto, ngunit gusto mo para ibalik sila. Wala tayong 7 araw na walang kondisyong sistema ng pagbabalik sa tindahang ito. Kabanata 67. Ang Calls. Sa Riverville City, ang pamilyang Collins ay talagang itinuturing na isa sa mga iginagalang na pamilya. Samantala, si William Collins, na siyang pinuno ng pamilya Collins, ay tiyak na nagkaroon ng kanyang mapagmataas na paraan. Ang mga ordinaryong tao tulad ni Claire Jones at Benjamin Goldfield ay hindi mangangahas na labanan ng pamilya Collins. Dahil hindi epektibo ang kanilang mga pagsusumamo, wala silang pagpipilian kundi lunukan ng mapait na tableta. Kawakas, sa isang mahirap na estado, ang dalawa ay umalis sa tindahan ng alahas na may malaking tumpok ng jade na alahas sa kanilang mga kamay. Paglabas nila ng pinto, sinipan ni Benjamin Goldfield si Claire Jones, dahilan para matamba ito. Ikaw. Tinayang mo lahat ng pera ko. Let's divorce. Sa tindahan, binago ni William Collins ang kanyang mayabang na facial expression habang nakangiti kay Tier Summers at Winifred Zia. Kuya Tier at my sister-in-law, bihira lang kayong bumisita sa Riverville City. Bakit hindi ako mag-host at dalhin ka? Naguguluhan pa rin si Winifred Zia sa pambobola ni William Collins. Isang beses lang sila nag-date. Bukod dito, pareho siyang nalilito sa reaksyon ni William Collins sa huling pagkikita nila. Kaya naman, ang kanyang saloobin ngayon ay lalong nagpagulo sa kanya. Ang taong ito ay ang pinuno ng pamilya Collins pagkatapos ng lahat. Bakit kailangan niyang maging mabait sa kanila? Sa katunayan, siya ay tila napaka-humble. Hindi na kailangan. Umiling si Tier Summers bago itinuro ang tumpok ng mga jade na alahas. Ibalik ang mga ito kung saan sila nararapat. No way. I can't claim something na binigay na. Dahil gusto sila ng aking hipag, huwag kang magatubiling dalhin sila sa iyo. Huwag kang mahiya sa iyong Kuya Collins. Kami, ang pamilya Collins, ay maaaring may iba pang mga bagay ngunit hindi pagdating sa mga bagay na jade. Si William Collins ay isang mahusay na diplomat. Ipinaliwanag nito kung bakit siya naging negosyante. Sa katunayan, siya ay likas na may talino sa pagpapalabas nito na para bang malapit niyang kakilala ang ibang tao.
Tinutukoy na niya ang sarili niya bilang Kuya Colin sa harap ni Tear Summers. Sabi ko, ibalik mo kung saan sila nararapat. Malalim na ang boses ni Tear Summers. Parang biro ito kay Tear Summers. Dahil minsan na niyang tinanggihan ang Angel's Heart ni Jade Laurel. Na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar, wala siyang dahilan para tanggapin ang Jade na alahas na nagkakahalaga lamang ng 1 milyong dolyar. Matapos pagmasdan ng reaksyon ni Tear Summers, hindi nang ahas si William Collins na magsabi ng kahit ano. Wala siyang choice kundi utusan ng kanyang empleyado na kunin ang Jade Jewelry. Sa huli, pumili sina Tear Summers at Winifred Zia ng ilang kwintas at bracelet at binili ito gamit ang isang credit card bago umalis sa tindahan ng alahas. Tungkol naman sa mainit na imbitasyon ni William Collins, natural na tinanggihan ni Tear Summers ang alok. Maya-maya, dumating sina Tear Summers at Winifred Zia sa medyo lumang courtyard ng pamilya Cole. Kung ikukumpara sa pamilya Zia, ang pamilya Cole ay may mas magandang kapaligiran sa pamumuhay. Bagamat hindi gusto ng mga lalaki sa pamilya Cole sina Jacob Zia at Tear Summers na pareho nilang nakitang duwag, medyo mabait pa rin sila kina Winifred Zia at Blair Zia. Nang pumasok sina Tear Summers at Winifred Zia sa looban ng pamilya Cole, nakaupo sa looban ng lola ni Winifred Zia na si Christine habang nakikipagkwentuhan sa mga tao sa paligid niya. Samantala, nakikipaglaro si Jacob Zia kay Blair Zia sa looban. Nang makita ni Lola Christine ang dalawa na papasok ay binati niya ito kaagad. Matapos ibigay ni Winifred Zia ang mga inihanda niyang regalo para kay Lola Christine, ipinakilala niya si Tear Summers kay Lola Christine. Tahimik na pinag-aralan ni Lola Christine si Tear Summers bago siya niyaya sa loob at hiniling na magayos ng sarili sa bahay. Sa sandaling iyon ay tila nag-uusap sa sala ang Lolo Paul ni Winifred Zia at Tio Brent. Hiniling ni Brent Cole kay Stephen Cole na sumama sa kanila. Nung pinuntahan mo si Tear Summers, sabi mo bibigyan mo siya ng test. Paano nangyari? Huwag mo nang banggitin. Patuloy na umiling si Stephen Cole na hindi nasisiyahan. Ang lalaking iyon, Tear Summers, ay mas duwag pa kaysa sa aking tiyuhin. Hiniling ko sa ilang mandurukot sa daungan na sunduin siya. Sino ang nakakaalam na ang kasama ay tatakas bago pa man magsimula ang laban? Ano ito? This useless piece of crap hindi man lang maaligan ang sarili niyang asawa at mga anak. Masyado siyang duwag. Matapos pakinggan ang sinabi ni Stephen Cole, sina Paul Cole at Brent Cole ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Inampis pa ni Paul Cole ang kanyang saklay sa sahig. Wag na lang, nakuha na ni Helen ang sarili niyang isang walang kwentang duwag tulad ni Jacob Zia. Ngayon, nakahanap na rin si Winifred ng ganoon. Naiinis talaga ako. Bakit ang isang bida na tulad ko ay patuloy na nakakakuha ng mga manugang na ganito? Ilang dekada na akong pinagtatawanan ng mga dati kong kasama dahil sa nangyari kay Jacob Zia. Kailangan ba akong pagtawanan ng mga matanda na iyon hanggang sa araw na mamatay ako? Napakunot naman ang noo ni Brent Cole. Ang isang lalaki ay dapat kumilos ng may pananagutan para sa kanyang pamilya. Sa isang duwag na pamilya tulad ng mayroon ang aming nakababatang kapatid na babae, ano ang kanyang gagawin kapag sila ay talagang nagkaproblema sa hinaharap? This won't do. Dad, you must talk to our little sister. Ask Winifred to find another guy. Sa tingin ko ang aking mabuting kaibigan, si Matthew Collins, ay magiging isang mahusay na kapareha para sa kanya, mapilit na sabi ni Stephen Cole. We grew up playing together. He has always liked Winifred. For the past few years, he asked me to help get Winifred to date him. Tsaka wala naman siyang pakialam sa past ni Winifred. Ang problema lang ay si Winifred. Hindi kailanman naging interesado sa kanya. I don't know what's on that mind of hers. Hindi lang lahat ng boxes ang tinak ni Matthew, he is also very loyal to her. Compared to that useless coward, Tear Summers, Matthew is so much better. Sina Paul Cole at Stephen Cole ay tumango. Speaking of Matthew, napanood namin ang paglaki ng batang yun. He really is a good guy. Ang kanyang personality, character traits, at family background ay nakakatugon sa lahat ng aming mga kinakailangan. Ang pinakamahalaga, siya ay isang tunay na lalaki. Mukhang masaya si Stephen Cole. Kung ganoon, lolo at tatay, pareho ba kayong sumasang-ayon na dapat magkasama sina Matthew at Winifred? Anong silbi kung pumayag tayo? Si Winifred ang magdedesisyon, Brent Cole said. Hilin din si Matthew na lumapit at patunayan ang kanyang sarili. Hehe, tuwang-tuwa si Stephen Cole. I've already informed him about it. In fact,
I have asked him to prepare a gift for Winifred. He should be arriving very soon. Sa sandaling iyon, pumasok si Lola Christine sa bahay at medyo nalungkot nang makita ang tatlong lalaking ito na nagbubulungan. What are the lot of you doing? Bakit hindi mo ini-entertain sina Winifred at Tear? Bakit kayo nagtatago dito? Lola, we're talking about Winifred and her husband, nagmamadaling sabi ni Stephen Cole. Tinasabi ko sa iyo, Lola, na si Tear Summers ay isang walang kwentang duwag. Pinag-uusapan natin kung paano natin dapat hikayatin si Winifred na hiwalayan siya at sa halip ay makipagkita kay Matthew. Aubrey. Inampis ni Christine ang likod ni Stephen Cole. One should never ruin another person's marriage. You are Winifred's closest family. How could you do that to her? Pero Lola, hindi mo naiintindihan. Talagang walang kwentang duwag si Tear Summers. He doesn't deserve Winifred at all, katwiran ni Stephen Cole. Toro. I actually think Tear Summers is a rather good kid. Nabalitaan ko na ang nangyari sa harbor. I think he did the right thing. Tama na maghanap ng mga pulis kapag nangyari ang mga bagay na ito. Ano ang silbi ng pakikipag-away gamit ang sariling kamao? Hindi pa ba sapat na matalo ka sa paglipas ng mga taon sa pagkakaroon ng napakasamang ugali? Parang medyo galit si Paul Cole. Shut up, woman. Ang mga pumalit sa pamilya Cole ay dapat lahat ay lalaki. Ano ang alam ng babaeng tulad mo? How dare you shout at me, you horrible, old man? Ganti ni Christine. Ano ang silbi ng pagiging lalaki? Hindi lang lalaki sa pamilya mo ang lalaki, kundi pati na rin ang mga babae. Tingnan mo ang panganay mong anak. Dahil sa iyo, nagkaroon siya ng manly personality. Malapit na siyang 50 at spinster pa rin. Kabanata 68. Regalo ni Matthew Collins. Sa sandaling magsalita si Christine, na natiling tikom ni Paul Cole ang kanyang bibig. Sa katunayan, si Holly Cole ay nasa late 40s na ngunit single pa rin. Walang alinlangan na may kinalaman ito sa reputasyon ng pamilya Cole. Lola, huwag kang magalit. Hindi maganda sa katawan mo, nagmamadaling sabi ni Stephen Cole. Yung panganay kong tita, medyo nakaka-intimidate lang. To be honest, she is a rather gentle person, he added. At saka, it's also a matter of fate. Baka hindi pa dumarating ang oras niya. Maamo ba siya? Nagtaas ng kilay si Christine kay Stephen Cole bago lumingon kay Brent Cole at Paul Cole. Kakasabi mo lang ba na maamo siya? Tama si Stephen Cole. Ang panganay kong kapatid ay magiliw na tao, nagmamadaling sabi ni Brent Cole. Tumanggaw si Paul Cole sabay nguso. Sa palagay ko marahil ay mayroon kayong maling akala tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging banayad. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw ng isang ginang mula sa kusina. Maya-maya, ang matangkad at malaking si Holly Cole ay sumugod sa kusina na may apron sa kanyang baywang. Anong nangyari, bata? Gamit ang isang spatula sa kanyang kamay, itinuro ng tiyahin ang isda sa isang palayok ng langis, na tila masigla. Napakatatag nitong fish. Hindi ito patay sa kabila ng hiwa ng tiyan. Nagpaikot-ikot ito sa kaldero ng mantika at naging dahilan ng pagbuhos ng mantika sa buong katawan ko. Nakakunot ang noo ni Holly Cole habang nakatitig sa isda na paikot-ikot pa rin sa kaldero. Bakit ka pa nagpi-flip? Stop it! She roared with a full voice. Kagad pagkatapos nito, ang isda ay tumigil sa paggalaw sa palayok. Sa lalong madaling panahon, ang balat nito ay nagkaroon ng gininto ang kulay mula sa pagprito sa mantika. Maya-maya, inihain na ang mga ulam sa mesa habang ang lahat ay umupo na para magsimulang kumain. Habang kumakain, ipinahayag ni Paul Cole at Stephen Cole na hindi sila masaya kay Tear Summers. Bilang tugon, ngumiti lang si Tear Summers. Sa katunayan, inamin niya na ang kanyang pag-uugali ay medyo duwag pabalik sa daungan. Sa kabilang banda, paulit-ulit na iginiit ni Lola Christine at ng kanyang tiyahin na kumain siya ng marami, kaya nabawasan ang awkward ni Tear Summers sa hapagkainan. Sa sandaling iyon, isang matangkad at matipunong binata ang pumasok sa main gate. Matthew, you are finally here. Halika na, dali, halos agad na bati ni Stephen Cole sa kanya. Sina Matthew Collins at Stephen Cole ay lumaki ng magkasama at gumugol pa ng oras sa hukbo kasama ang isa't isa. Kaya naman, nagkaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan nila. Bukod dito, mula nang umalis sila sa Arnie, nagplano silang maglunsad ng boxing gym ng magkasama. Kasabay nito, ang lolo ni Matthew Collins ay kasama rin ni Paul Cole noong araw.
Sa makatuwid, ang dalawang pamilya ay palaging may magandang relasyon sa isa't isa. Samantala, nagsimulang ngumiti sina Paul Cole at Brent Cole. Kung ikukumpara kay Tia Summers, mas naging interesado sila sa pagsasama ni Matthew Collins at Winifred Zia. Si Matthew ang tinatawag kong tunay na lalaki. I heard about his brave act at the square not long ago. Very dominant siya, katulad ko noong bata pa ako. Habang nagsasalita si Paul Cole, napatingin siya kay Tia Summers. Tia Summers, mas lalaki dapat ang mga lalaki. Huwag kang maging kapatid na babae tulad ng mga lalaking nakikita mo sa telebisyon. Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo. Magiging kapaki-pakinabang na payo ito para sa iyo. Anyway, since you're here now, you can use this opportunity to learn from Stephen Cole and Matthew. It will beneficial for you. Magalang nang umiti si Tia Summers na walang sinasabi bilang tugon. Samantala, pinandilatan ni Christine si Paul Cole habang nagsasalita, you call that being brave for justice. What's an argument between a couple got to do with him? Sa huli, natalo niya ang lalaki at kinailangan niyang bayaran siya ng mahigit $10,000. Sa katunayan, ipinakita niya ng kanyang pangangibabaw. Tumawa si Matthew Collins habang naglalakad palapit. Lola, misunderstanding yan, hindi lang ako sanay na nakikitang may mga babaeng binubuli ng mga lalaki. Lalo pa, hindi ko matiis ang mga lalaking kulang sa pagkalalaki. Habang nagsasalita si Matthew Collins, hindi niya namamalaya na tumingin sa direksyon ni Tia Summers. Parang naiinis siya sa physical appearance ni Tia Summers na gwapong mukha at payat na katawan. Bilang ganti, malamig na tiningnan ni Tia Summers si Matthew Collins. Nadama ni Tia Summers na ang taong ito ay medyo pipi. Winifred, nang mabalitaan kong pupunta ka sa Riverville City, agad akong sumugod. Ito ay isang regalo na binili ko sa iyo, sabi ni Matthew Collins habang nakangiti kay Winifred Zia. Sa katunayan, ang paraan ng kanyang pagngiti, siya ay mukhang pipi. Tumawa pa siya ng malakas. Dahil hindi kailanman nagustuhan ni Oting Zia si Matthew Collins at medyo hindi siya nagustuhan, hindi niya tinanggap ang regalo. Hindi natuwa si Paul Cole sa kanyang nakita. Anong ginagawa mo, Winifred? Ang ganda ni Matthew sa pagregalo sa'yo. Pilasan mo na at tanggapin mo. Wala ka bang manners? Dahil nagsalita na ang kanyang lolo, walang choice si Winifred Zia kundi tanggapin ang regalo. Gayunpaman, sa sandaling binitawan ni Matthew Collins ang kahon ng regalo, namutla ang mukha ni Winifred Zia. Matapos ang isang malakas na sigaw, natamba si Winifred Zia nang lumapag ang kahon ng regalo sa lupa ng may malakas na kalabog. Napakunot naman ang noo ni Tia Summers na umupo sa tabi ni Winifred Zia at mabilis na tinulungang bumangon si Winifred Zia. Pagkatapos noon, binuksan ni Tia Summers ang gift box. Sa pagkakataong iyon, kahit si Tia Summers ay nawala ng imat. Ito ay isang dumbbell. Pinigyan lang ni Matthew Collins ng dumbbell si Oting Zia bilang regalo. May mali ba sa utak niya? Samantala, tila hindi napagtanto ni Matthew Collins ang kanyang pagkakamali. Winifred, I specifically picked this for you. Ayaw mo ba? Gusto ng iyong ina, napaisip si Winifred. Ito ay mahusay para sa pisikal na pagsasanay. Sa una ay pipiliin ko ang 5 kilogram na dumbbell. Gayunpaman, napakagaan sa pakiramdam. Naisip ko na hindi ito sapat upang ipakita ang aking sinseridad. Sa makatuwid, pinalitan ko ito ng 10 kilong dumbbell para sa iyo. Si Winifred Zia ay hindi na nakaimik. Samantala, walang muwang na tinitigan ni Blair Zia si Matthew Collins. Inay, tulala ba itong tito? Napabuntong hininga si Matthew Collins. Paano nasasabi ng isang bata ang mga ganyan? Mag-ingat ka, kung hindi, ipapakain kita sa mga lobo. Nagkunwari siyang hindi masaya. Wow! Nagsimulang umiyak ng malakas si Blair Zia. Natarante si Matthew Collins. Oh, Blair, huwag ka nang umiyak. Binibiro lang kita. Halika nga dito. Yayakapin ka ni Daddy. Lalong lumakas ang iyak ni Blair Zia. Tila mas naging awkward ang buong pagkain matapos maging bahagi nito si Matthew Collins. Pagkatapos kumain, kinailan ni Stephen Cole si Matthew Collins sa tabi. Ano ka ba? Tinuntok ni Stephen si Matthew sa dibdib niya. Sino ang magbibigay ng isang dumbbell sa isang babae bilang regalo? At saka, hindi ka pa opisyal na partner ni Winifred at hiniling mo na kay Blair na tawagin ka bilang ama niya. Kailan mo ba maaayos ang utak mo? Mukhang hindi mapalagay si Matthew Collins. Ibig mo bang sabihin na hindi nagustuhan ni Winifred ang dumbbell? Pero yun ang pinakagusto ko.
At saka, gusto ko lang mapalapit kay Blair. Anyway, I will treat her as if she's my daughter in the future. Ikaw ay isang asno. Ulalas ni Stephen Cole habang inis na nakatingin kay Matthew Collins. Wala siyang magawa sa isip ng kanyang mabuting kaibigan. Mukhang hindi masaya sina Winifred at Blair. Ano ang susunod kong gagawin, Stephen? Bilhan ko pa ba sila ng iba bilang regalo? Anong bibilhin mo? Napasimangot si Stephen. Barbell kapalit. Don't waste your effort. You've met Dear Summers. He is Winifred's current husband. However, none of us like his cowardly ways. Sa kabila noon, mukhang kumbinsido na si Winifred na siya ang para sa kanya. Kaya naman, dapat may gawin tayo kay Dear Summers. Mataimtim na tumango si Matthew Collins. Ano ang dapat nating gawin? Problema ng lalaki. Dapat harapin ito sa paraan ng lalaki. Kabanata 69. Pumasok sa singsing kung ikaw ay lalaki. Naiintindihan ko. Itinaas ni Matthew Collins ang kanyang kamao na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Walang kwentang duwag si Dear Summers. Mas mabuting ipagmalaki mo ako at huwag mo akong ipahiya mamaya, babala ni Stephen Cole. Tumawa si Matthew Collins. Yan ang forte ko. Sa hapon, nagkusa si Stephen Cole na anyayahan sina Dear Summers at Winifred na maglibot sa bayan. Dahil alam ni Winifred Zia sa kanyang puso na walang silbi sina Stephen Cole at Matthew Collins, nagpasya siyang magpatuloy at alamin sa kanyang sarili. Nang nasa kalsada na sila, tinubukan ni Stephen Cole na lumikha ng mga pagkakataon para ipakita ni Matthew Collins ang kanyang mabubuting katangian. Upang mapuna ng awkwardness na naidulot niya noong ibinigay niya sa kanya ang regalo. Gayunpaman, ang kapwa ay isang kumpletong baboy na walang kaalam-alam pagdating sa kasiya siyang mga babae. Nagawa pang katayin ni Matthew ang mga pag-uusap nila ni Winifred. Dahil dito, si Winifred Zia ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha sa buong paglalakbay. Samantala, napabuntong hininga si Dear Summers habang pinagmamasdan ang dalawa. Sa katunayan, nadama niya na ito ay isang malaking pagkakasala sa kanya para sa kahit na isinasaalang-alang ni Matthew Collins bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo ng mga tao sa isang lugar na tinatawag na Hidden Vanguard Boxing Gym. Dahil ang Riverville City ay isang lungsod sa tabi ng daungan, karaniwan para sa mga mamamayan nito na lutisin ang mga problema gamit ang malupit na puwersa. Sa makatuwid, ang bilang ng mga boxing gym sa lungsod na ito ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng lahat ng iba pang lungsod sa Riverdale Province. Samantala, ang Hidden Vanguard Boxing Gym ay kilala bilang ang pinakasikat na boxing gym sa Riverville City. Dahil sa kagustuhang magsanay, inimbitahan ni Stephen Cole at Matthew Collins sina Dear Summers at Winifred Zia sa Hidden Vanguard Boxing Gym. Bilang isang babae, labis na ayaw ni Winifred Zia ang lugar na ito. Bukod dito, alam niya na ang dalawang taong ito ay hindi maganda. Kaya naman, tinanggihan niya ang kanilang alok. Gayunpaman, ang kanyang pinsan na kapatid ay hindi tumitigil sa panggugulo sa kanya. Sa huli, wala siyang choice kundi pumayag na pumasok. Pagpasok nilang apat sa boxing gym, medyo marami silang mga batang boksingero na pinagpapawisan. Nang makita ng mga tao ang pagpasok ni Matthew Collins, marami sa kanila ang lumapit sa kanya para batiin siya. Kuya Matthew, bumalik ka na. Good morning, Kuya Matthew. Ilang tao ang balak mong kunin ngayon? Masasabi ng isa na si Matthew Collins ay madalas na bumibisita sa Hidden Vanguard Boxing Gym. Bukod dito, medyo kilala rin siya sa gym. Masayang-masaya ang naramdaman ni Matthew Collins na maipamalas niya ang kanyang kasikatan sa harap ng babaeng gusto niya. Winifred, sikat na sikat si Matthew dito. Nire-respeto siya ng lahat, Stephen Cole chipped in. Huwag kang magpapaloko sa kanyang paipong hitsura. I-absolute beast. Habang nagsasalita si Stephen Cole, tinuro niya ang isang malaking punching bag na nakalawit sa hangin sa tabi ni Dear Summers. Nakikita mo ba ito? Ang punching bag na ito ay kilala bilang Treasure of Hidden Vanguard Boxing Gym. Naglalaman ito ng bakal na buhangin at tumitimbang ng hanggang 360 kilo. Hanggang ngayon, 2 tao pa lang ang nakagalaw. Isa na rito ang sikat na Iron Boxing Master na dumating dito noong 1 taon at inilipat ang punching bag ng 3 metro sa isang suntok. Ang ibang tao ay si Matthew. Sa isang suntok, nagawa niyang gumalaw ng kalahating metro ang punching bag. Si Winifred Zia na parang hindi nakaimik. Pinsan kuya, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Alam mo namang hindi ako interesado. Babae ka. Normal lang na hindi mo gusto.
Ngunit ang iyong asawa ay dapat na malantad sa lahat ng ito. Kung hindi, paano niya mapoprotektahan ang iyong anak? Habang nagsasalita siya, binigyan ni Stephen Cole si Tear Summers ng nakakaakit na tingin. Tear Summers, huwag mo akong sisihin na minamaliit kita. This is who I am. Ayoko sa mga duwag na lalaki kaya naman, I don't think you deserve Winifred. Kung hindi ka masaya sa sinabi ko, patunayan mong mali ako. Nagtaas ng kilay si Tear Summers. Samantala, tumalon na si Matthew Collins sa isa sa mga boxing ring. Ako, si Matthew Collins, ay gustong hamanin ang isang tao dito ngayon. Maririnig ang boses niya sa buong gym. Inagaw sa akin ng taong ito ang aking Diyosa. I'm going to use the manliest way to take my goddess back on this boxing ring. Habang nagsasalita siya, pinunit ni Matthew Collins ang kanyang kamiseta upang ipakita ang kanyang fit na katawan. Imbes na ang kanina ay mukhang hanggal na ekspresyon, siya ngayon ay tila mabangis at puno ng isang pagpatay na layunin. Nagkaroon ng kaguluhan sa boxing gym. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya kay Kuya Matthew sa isang babae? Galit si Kuya Matthew. Tapos na ang batang ito. Lahat ng tao sa crowd ay parang lumilingon sa malas na lalaking tinutukoy ni Matthew Collins. Sa sandaling iyon, itinuro ni Matthew Collins si Tear Summers habang nagsimula siyang sumigaw ng mapanukso. Tear Summers, kung lalaki ka, pumunta ka dito at kalabanan mo ako. Kung sino ang matalo ay kailangang iwan si Winifred. Biglang napalingon ang lahat kay Tear Summers. Nang makita nila si Tear Summers at ang kulot nitong pangangatawan, marami sa kanila ang nagtawanan. I can't believe this kid would dare to compete with brother Matthew over a woman. I don't think he can even take a single punch from Kuya Matthew. Oo. Si Kuya Matthew ay isang lalaking nagawang ilipat ng kalahating metro ang Treasure of Hidden Vanguard Boxing Gym. Napangiti si Stephen Cole kay Tear Summers. Tear Summers, kung lalaki ka, umakyat ka dyan at tawayin mo si Matthew ng mag-isa. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagiging walang kwentang duwag, layuan mo si Winifred. Noon, namula na ang mukha ni Winifred Zia. Pinsan kuya, hindi ko kailangan na mag-alala ka sa akin o sa personal kong buhay. Sa tingin mo ba may kabuluhan ang paggawa nito? Dagdag ni Winifred Zia bago pinandilatan si Matthew Collins na ngayon ay nasa boxing ring. Matthew Collins, bumaba ka na. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ikaw at ako ay hindi magkatugma. Nagkagulo na naman ang mga tao. Winifred, feelings can develop over time, nagmamadaling paliwanag ni Matthew Collins. Hindi mo palang nadidiscover ang alindog ko. I believe that you will eventually fall in love with me. Habang nagsasalita si Matthew Collins, sinimulan niyang ipakita ang kanyang malakas na katawan ng Tame Time. Winifred, ipapakita ko sa iyo ang aking pagkalalaki ngayon. At the same time, I want you to realize that the coward next to you don't deserve you at all. Nang magsimulang sumigaw si Matthew Collins, ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang maging excited din. Tear Summers, kung lalaki ka, tumayo ka na dito. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Tear Summers. Wala siya sa mood na makipaglaban kay Matthew Collins dahil pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat na kalaban si Matthew. Higit sa lahat, ang kanyang asawa ay hindi bagay na pinag-aawayan dahil sa isang taya. Tear Summers, I don't like this place. Let's leave, sabi ni Winifred Zia. Sige. Nagpatuloy sa pag-alis ang mag-asawa. Walang alinlangan, lahat ng naroon ay minamalas ang kanilang pag-uugali. Piece of crap, tumatakas ka ba? Ang duwag mo. Hindi ka man lang nangangahas na pumasok sa ring. Anong klase kang lalaki? Ahaha. Walang kwentang duwag. Kung ganyan ka takot mamatay, ibigay mo yung babae. Hindi pinayagan ni Stephen Cole si Tear Summers na umalis. Agad siyang tumayo sa harapan ni Tear Summers na hamarang sa pag-alis niya. Pinsan kuya, tapos ka na bang manggulo? Winifred, huwag kang makialam dito. Tumama ka sa akin. Habang nagsasalita si Stephen Cole ay pilit niyang kinaladkad si Winifred Zia palabas ng boxing gym. Samantala, naging malamig ang tingin ni Tear Summers. Nang lumingon si Stephen Cole, tumingin siya kay Tear Summers na may parehong malamig na tingin. Tear Summers, kung gusto mo talagang maging lalaki ng kapatid kong pinsan, pumasok ka sa ring. Huwag mo akong gawing mababa ang tingin sa iyo, dagdag niya. Kabanata 70. Na-zone out si Matthew Collins.
Bilang isang mahinang babae, walang paraan na pisikal na madaig ni Winifred Zia si Stephen Cole kaya pilit niya itong kinaladkad palabas ng boxing gym. Gayunpaman, hindi sila sinundan ni Tyr Summers. Nakatayo ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada, tila malalim ang iniisip. Lalong lumakas ang hiyawan sa paligid niya. Inakala ng lahat na si Tyr ay isang duwag na hindi nang ahas na labanan si Matthew sa ring. Si Matthew mismo ay sumisigaw ng wildong mula sa loob ng ring. Bagamat tuloy-tuloy si Tyr sa pagtayo, lumingon siya kay Matthew na nag-iisip. Nang magtama ang kanilang mga mata, napansin ni Tyr na namumula ang mga mata ni Matthew sa galit. Tyr Summers, hindi kita hihirapan. Kung tutusin, lalaban ako sa isang kamay lang. Naging wild ang mga tao sa hiyawan. Gayunpaman, hindi pa rin gumagalaw ng kalamnan si Tyr. Walang kwentang duwag, natatakot ka ba? Pilasan mo at sumakay sa ring. Lalaki ka pa ba? Tama. Sinabi na ni Kuya Matthew na isang kamay lang ang ay lalaban niya. Natatakot ka pa ba? Bakit hindi isang paa lang ang gamitin mo, Kuya Matthew? Mayabang na itinaas ni Matthew ang kanyang mga kamao. Tumayo ako. Umakyat ka dito, Tyr Summers. Umakyat ka na. Patuloy na sigaw ni Matthew. Halos mukha siyang lalaking leon. Gayunpaman, hindi pa rin gumagalaw si Tyr. Naiinip at nagalit si Matthew. Tyr Summers, dahil hindi ka pupunta dito, bababa ako at lalabanan kita. Ang isang walang kwentang duwag na tulad mo ay hindi karapat-dapat na makasama si Autumn. Panoorin mo habang binubugbog kita hanggang mamatay, sabi ni Matthew, tumalon palabas ng boxing ring habang nagsasalita. May aura ng galit sa paligid niya. Habang sumisigaw siya, sinimulan niyang singilin si Tyr. Ang dami ng enerhiya na nagsimulang magtipon sa paligid ng kanyang malaking kamao ay sapat na upang magpadala ng isang baka na lumilipad. Boom! Ang isang malakas na tunog ng dumadagandong ay maaaring mahirap. Nabigla sa tunog, agad na tumahimik ang mga tao. Gayunpaman, hindi man lang nahawakan ng kamao ni Matthew si Tyr. Naganap ang tunog dahil nakakilos si Tyr bago pa man makalapit si Matthew. Ang suntok niya ay hindi nakadirekta kay Matthew, kundi sa punching bag na puno ng bakal na may bigat na halos 360 kilo. Kanina, binanggit ni Stephen na 2 tao lang ang nakapagpalipat nitong Treasure of Hidden Vanguard Boxing Gym. Ang isa ay ang Iron Boxing Master ng Riverville City na nagawa itong ilipat ng 3 metro. At ang isa pa ay si Matthew Collins na nagawa itong ilipat ng kalahating metro. Samantala, nagawang basagin ni Tyr ang punching bag sa isang suntok. Para bang pinupuno ng isang suntok niya ang lakas ng sumasabog na bomba. Boom! Habang nabasag ang punching bag, nagsimulang umagos palabas dito ang laman ng bakal. Namangha ang lahat sa audience na para bang ngayon lang nila nasaksihan ang isang napakagandang fireworks show. Samantalang si Matthew naman ay ganap na nakatayo habang naka-extend pa ang kamao sa ere, parang may susuntukan. Parehong natulala ang mga boksingero at mga manunood sa paligid niya. Naririnig pa rin nila ang ingay sa kanilang mga tainga. Nabasag ng lalaking ito ang punching bag sa isang suntok. Tao ba siya? Even the world's top boxer would not have able to do that at his peak. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa gym. Malinaw na maririnig ng isa ang mabilis na paghinga at tibok ng puso ng bawat tao doon. Si Tyr Summers ay hindi isang walang kwentang duwag. Siya ay halos isang Diyos na bumaba mula sa langit. Pinawi ang kamao, tumingin si Tyr kay Matthew. Ganun pa rin ang posture niya habang naka-extend ang kamao at nakatulala ang ekspresyon ng mukha niya. Para siyang binato ng spell. Sa huling tingin sa kanya, tumalikod si Tyr at umalis. Sa labas, nakipagtalo si Winifred kay Stephen. Talagang nag-aalala na baka matalo ni Matthew si Tyr, desperado siyang bumalik sa boxing gym para iligtas siya. Gayunpaman, hamarang si Stephen sa kanyang daraanan, tinatanggihan siyang papasukin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tyr Summers sa labas na tila hindi nagalaw. Tyr, okay ka lang ba? Tanong ni Winifred na paiyak siya habang tumatakbo papunta sa kanya. Nang makita ni Tyr ang kanyang reaksyon, naramdaman niya ang isang tiyak na init sa kanyang puso. Ayos lang ako, sabi niya. Ano kaya ang posibleng mangyari sa akin? Mukhang nadismaya si Stephen. Tyr, wala kang kwentang duwag. Tumakas ka na naman ba? Napakaduwag mo. Hindi ka man lang naglakas loob na lumaban. Anong klase kang lalaki? Tatakbo na sana si Stephen sa loob para hanapin si Matthew na may balak na kumbansihin itong lumabas at bugbugin si Tyr hanggang mamatay.
Ngunit pagdating pa lang niya sa pinto ay nakita niya ang isang grupo ng mga boksingero na nagmamadaling binuhat si Matthew palabas. Nang makita ang poster ni Matthew na may pinalawak na kamao at blankong ekspresyon, nakaramdam si Stephen ng kirot sa kanyang puso. Anong nangyari? Lumabas na naman ba itong fellow zone? Zone out? Naguguluhang tanong ni Tyr. Umagalpak ng tawa si Winifred. Nang si Matthew ay 10 taong gulang, siya ay nagtungo sa pag-aalaga ng mga baka sa lugar ng kanyang lolo sa kanayunan. Habang siya ay nandoon, siya ay nakabunggo ng isang toroel at nagsimulang umarkila sa kanya. Noon, naisip niya na ang suntok niya ay maaaring magpalipad sa toro. Kaya naman hindi niya sinubukang iwasan ito. Pero sa halip ay pinalipad siya ng toro. Mula noon, mayroon siyang kakaibang bagay na mag-zonang sa tuwing nakakaranas siya ng pagkabigla. Nagulat si Tyr nang marinig ang pinagdaanan ni Matthew noong bata siya. May nangyari kaya na katawa-tawa. Oh, right. Bakit biglang nag-zone out si Matthew? Tyr, anong pinagdaanan niya doon? Nagkibit balikat si Tyr. Wala lang. Tumalon-talon siya sa ring. Biglang nangyari. Kakampi mo ang swerte this time, walang kwentang duwag ka. Pag bumaling si Matthew, siguradong papatayin ka niya. Habang pinauwi ng staff ng boxing gym si Matthew, nahiya si Stephen na sumama sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Matthew ay isang medyo mabangis na babae mismo. Kung pupunta si Stephen doon, siguradong sisigawan siya nito. At saka, hindi ito ang unang pagkakataong nag-zone out si Matthew. Wala namang masyadong seryosong mangyayari. Dahil wala na si Stephen sa mood na gumala kasama sina Winifred at Tyr na pagdesisyonan niyang umuwi na lang. Sige na nga at umuwi na kayo. First time ko dito sa Riverville City. Gusto ko sanang maglibot, ani Tyr. I'll accompany you then. I'm familiar with things around here, nagmamadaling sagot ni Winifred. Umiling si Tyr. It's all right, Winifred. I'll be fine on my own. Uuwi ako mag-isa mamaya. Sandaling natigilan, hinayla ni Winifred si Tyr sa tabi. Tyr, galit ka ba? Paumanhin niyang tanong. Alam kong hindi masyadong naging maganda ang pinsan kong kapatid at ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya sa iyo. Alam kong nahirapan ka na. Mabilis siyang pinutol ni Tyr, hindi ako galit. Winifred, our father has been able to bear this for all these years. Natural, kaya ko naman. Gusto ko lang maglakad-lakad mag-isa. Wala nang iba. Ngayong nasa labas na tayong dalawa, walang alinlangang magtatampo si Blair kaya gusto kong bumalik ka at makasama si Blair. Sigurado ka bang hindi ka galit? Siyempre. Umiti si Tyr kay Winifred. Umuwi ka na. Be a good girl and listen to me. Kawakas, si Winifred ay nagpatuloy sa pag-uwi kasama si Stephen. Tunay nga, siguradong masusuka si Blair siya kapag nalaman niyang nawala ang kanyang mga magulang. Nang makaalis na ang dalawa, agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Tyr. Paglingon niya ay tumingin siya sa direksyon ng isa sa mga sulok ng boxing gym. Lumabas ka. Buong araw mo akong sinusundan.